Eto na, nabulaga ang lahat. Just now, breaking news. Tambak, Kokak, di makapaniwala. Junior, bumigay na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon, 1 minute ago. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito uli sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bago-bago pa. Title, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang ultimate sacrifice. Ultimate sacrifice. Ito ang matapang at mabigat na pahayag na bumungad sa pinakabagong kolom ni retired Marine Major General Edgar Arevalo, dating tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa The Manila Times. Sa kanyang sanaysay na pinamagatang The Ultimate Sacrifice, hindi na nagpaligoy-ligoy si Arevalo sa paglalatag ng kanyang konklusyon. Ang kasalukuyang krisis ng tiwala sa pamahalaan ay hindi na marisolba ng retorika, press conference o mga komisyong walang pangil. Mga malalaking isda, malaya pa rin, sabi niya. Binuksan ni Arevalo ang kanyang kolom sa obserbasyong ika-4 na araw na ng 2026. Ngunit nananatiling malaya ang mga tinaguriang big fish. Tama. Sa likod ng malawakang flood control scandal. Habang ang karamihang Pilipino ay umaasang may mananagot bago matapos ang nakaraang taon, ang mga umano'y sangkot ay tila nagdiwang pa ng Pasko at Bagong Taon sa karangian. yun yung masaklap doon. Di ba sinasabi nila na meron ng mahuhuli, may magpapasko sa loob ng kulungan. Di ba parang ang yabang-yabang pang sabihin ganun. Sa totoo lang talaga, yes naman, meron namang mga nagpasko sa loob ng kulungan. Yun yung mga hinuli nila. Yun yung mga hinuli nila nung mga nakaraan. Yun yung mga mukhang nagpapataya ng wedding at tumataya ng wedding. Sa totoo lang talaga, yung sinasabi nila na magpapasko sa kulungan, eh wala pa talaga. Kung yung mga big fish talaga ang hinahanap natin, hindi talaga natin yun makikita. Paano ba naman makikita yun, di ba? Nandiyan na nga, pakalat-kalat sa harapan nyo, pero hindi nyo talaga kaya. Di ba? Kaya nga yun yung nagiging hamon dyan eh. Diba? Kaya yung sinasabi ni Castro na, bakit? Si Saldico ba hindi big fish? Bakit? Si Diskaya ba hindi big fish? Sa totoo lang talaga, hindi naman talaga sila big fish. Sunod-sunuran lang din sila. Inuutusan lang din sila. Kumbaga may tao talaga sa likod nila. Meron talaga silang pader na sinasandalan. Hindi kayang gawin ni Saldico yung mga anomalya na yan kung wala siyang pader na sinasandalan. Hindi rin kaya ni Diskaya gawin yung mga bagay na yan kung wala siyang pader na sinasandalan. Ngayon, sino yung pader na sinasandalan? Ayun yung sinasabi talagang big fish. Yun yung talagang hindi mahuhuli at talagang alam naman natin, sa panahon ngayon talaga, hindi mananagot yung mga yun. Diba? Kasi kung gusto nilang mapanagot yung mga yun, malaking sakripisyo talaga, gaya ng sinabi ni General Macanas, malaking sakripisyo talaga yung gagawin nila. Kaya ang tanong dyan, kaya nyo ba? Isang malinaw na kabaliktaran ng pangakong binitawan ng Pangulo. Kredibilidad na tinatangay ng baha.
Ayon kay Arevalo, nagsimula sa maling direksyon ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. para sa transparency at accountability sa kanyang ika-4 na SONA. Sa pagtalakay umano ng Pangulo sa katiwalian na parang hindi siya bahagi ng gobyerno, mahiya naman kayo! Malinis siya hindi siya bahagi. Yan, I agree, maling-mali doon. Kasi parang siya yung whistleblower He started on the wrong foot. Mabilis na nabura ang kredibilidad ng kanyang mga salita nang ilantad ng mga baha ang ghost, substandard at bayad na ngunit hindi pa tapos na flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Kumbaga yung yung baha talaga yung baha talaga yung nagsiwalat ng katotohanan Siguro kung hindi bumaha ng malalaki yon, siguro talagang kaya dumaan sa atin tong mga bahang to, nitong mga nakakaraan isang taon. Siguro parang parang sinadya lang talaga ng panahon para malaman talaga natin. Kasi tayo mga nagmumukhang tanga na tayo Hindi natin alam na ganyan na pala ginagawa sa atin. 'Di ba? Kumbaga, yung panahon na mismo ang nagsabi, ganto na yung ginagawa sa inyo. Pinagmumukha na kayong mga tanga. 'Di ba? Yun ang nangyari. Kaya nabulilyaso ngayon sila. Mula soundbite patungong pampolitikang sakuna. Ang inaasahang malakas na anti-corruption pitch sa SONA, ayon kay Arevalo, ay nauwi sa simula ng isang pampolitikang krisis. Nang mapilitang magsagawa ng mga site inspection ang Pangulo kasama ang media, doon naging malinaw ang lawak ng problemang matagal umanong naitago. Sa halip na magbunga ng malinaw na pananagutan, naging mitya ito ng mas malawak na galit at pagdududa ng publiko. Isang komisyon walang ngipin. Binatikos din ni Arevalo ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na aniyay mabilis na naging toothless tiger. Wala itong sapat na kapangyarihan, pundo at mga kasapi upang tunay na makapag-imbestiga at makapagpanagot. Kaya nga, sinasabi natin dito, yung ICI na yan, front lang talaga yan. Wala naman yan. Wala naman talaga yan. Kasi kung yung ICI aasahan mo, wala talagang mangyayari. No? Pasensya na sa nasasabi natin. Pero yan talaga ang katotohanan. Kumbaga, binuulang yan, tinayulang yan para makita, para sabihin na uma-action kami. Nilulutas namin ang problema. Pero ang totoo, sa likod niyan, hindi talaga ganun. Kasi kung talagang ikaw, gusto mo talagang paganahin yan, gusto mo talagang aksyonan ang problema, gusto mo mapanagot kung sino ang mga nagkasala, sa pamamagitan niyang ICI talaga gagamitin mo yan. Mas poponduhan mo yan, mas pag-iigtingin mo yan. Kaso ang nangyari, hindi na pinag-igting, hindi na pinonduhan. Sa halip, nagpapaluwal pa yung mga tao dyan. Diba? Para saan pa yan? Kumbaga parang pinabayaan na. Kasi, kung ikaw gusto mong masolve tong mga kaso na to, kung gusto mong maresolba to, hindi mo pababayaan yan. Diba? Poponduhan mo yan dahil taong bayan ang pinaglalaban natin dito. Tayo ang napapahiya dito. Itutuloy nyo yan. O kita nyo, hindi na tinuloy. Nag-aalisa na nga yung mga tao dyan. Para sa kanya, malinaw na nilikha ito upang pakalmahin ang publiko, yun hindi yung sinasabi upang natin. maghatid ng hustisya. Yun. Selective justice at red flags. Tinukoy rin ni Arevalo ang umano'y double standard sa pagpapatupad ng batas. Ang ilang high-profile personalities ay pinayagang makalabas ng bansa sa ngalan ng due process, habang ang mga hayagang kritiko ng katiwalian ay nahaharap sa banta ng kaso, sedition o pagkawala ng pensyon. Sa nangyayari kasi ngayon, kapag tropa ka, malaya ka.
Pero kapag hindi ka tropa, hindi. Para sa kanya, ito ay malinaw na sinyales ng selective justice. Kasama na po dyan si Major General Romeo B. Puques na may balibalita na aarestuhin na daw siya bukas. Bumababang tiwala ng bayan. So, ang nangyayari talaga kapag ikaw kumukontra ka talaga, inaaresto ka. Ako hindi ako kumukontra. Nagre-reaction lang ako. Ibinahagi rin sa kolom ang resulta ng survey kung saan makikita ang patuloy ang pagbagsak ng approval at trust rating ng Pangulo. Ayon kay Arevalo, hindi na ito simpleng issue ng imahe kundi ng moral authority at kakayahang mamuno. Hanggat walang tapat, malaya at walang pinipiling investigasyon at pananagutan, lalo lamang umano itong lalala. Ito na ang panawagan ng ultimate sacrifice. Sa huli, iginit ni Arevalo na ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng bayan ay ang sukdulang sakripisyo. Isang panawagan na bihirang marinig mula sa isang retiradong general. Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa talumpati o slogan, kundi sa kahandaang managot kapag ang pamumuno ay bigong maghatid ng katarungan. Ang iniwang tanong ni Arevalo ay tahimik ngunit mabigat. May leader bang handang basahin at sundin ang malinaw na writings on the wall o mananatili itong babala na hindi kailanman papansinin? Ako. Ganda, no? Saludo ako dito kay Major General Arevalo. Nagkasama kami sa PMA. Na-assign kami sabay sa PMA 2005 to 2006 to 2009. Magaling talagang itong general. At, Ultimate, malalim yung ultimate sacrifice. Ibig sabihin, pag ultimate sacrifice, handa ka bang magsakripisyo? Sino ang iyong isasakripisyo? Para bumalik ang tiwala ng mga tao. Sa totoo lang talaga, no? Kung pababalikin nila yung tiwala ng mga tao ngayon, napaka-imposible kung napakababaw na pamamaraan lang yung gagawin mo. Kung ikaw mamimigay ka lang ng tulong, kung ikaw ay magbibigay ng ayuda, kung ikaw ay magbibigay lang ng kung ano-ano sa mga tao, hindi mo agad mahihilot ang mga tao. Siguro tatanggapin yan, pero sa totoo lang talaga, yung isip ng mga tao, hindi mo mababago yan. Ngayon, kung gusto mong mabago at maging mabango uli yung pangalan sa kanila, yun yung sinasabi na ultimate sacrifice. 'Di ba? Ngayon, sino-sino ba yung dapat i-sacrifice? 'Di ba? Di ba? Medyo mahirap yun pag ultimate sacrifice. Di ba? Napakahirap talaga gawin yun. Kasi kung talagang kayang gawin yun, dapat dati pa tapos na itong usapin na to eh. Oo, totoo lang. Yung ultimate sacrifice na yan talaga, napakahirap gawin yan. Kaya hanggang ngayon, eto pa rin ang nagiging issue. Yung flood control na yan. Kasi kapag ikaw nagbigay ng ultimate sacrifice talaga, sigurado, masasagasaan mo yung mga dapat mong sagasaan. Yung mga hindi pala dapat sagasaan. Kumbaga, bahala na kung ano magiging dating sa akin nito. Makarating kay Pangulong Marcos ang mensahe. Ultimate sacrifice. Hindi niya klinaro ano yung ultimate sacrifice. Kailan? Writings on the wall. Bagsak na ang tiwala ng taong bayan. Makikinig ka ba sa taong bayan o manatiling nagbingi-bingihan? So, salamat General Arevalo, sana ituloy nyo ang pagsusulat, pagliliwanag para ang ating mga kababayan ma-enlighten sa tunay na katayuan ng ating bansa. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy.
interview ni Karen Davila kay former Ombudsman Conchita Carpio Morales na kung saan very honest ang dating ombudsman na nagsabi na cosmetics lang, pakitang tao lang ang maginagawa ng Pangulong Marcos para isolve ang mga problema sa ating bansa. Nako. Nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, kung ano-ano pa. Kailang yung corruption issue na pinakamalaking problema, wala. Kaya nga ito yung sinasabi natin hindi mahihilot yung mga tao sa ganun-ganun lang. 'Di ba? Kung gusto niyang mahilot yung mga tao at magbago ang isip, meron talagang mga bagay, meron talagang mga paraan na pwede niyang mapagbago ang isip ng mga tao, yung image mo maging maayos. Kaso nga napakahirap lang gawin. 'Di ba? Kasi nga may matitindi kang masasagasaan. Yung mga hindi mo dapat sagasaan, sasagasaan mo talaga. 'Di ba? Pero kung talaga sa'yo, importante ang taong bayan. Una sa'yo taong bayan. Una sa'yo yung bayan. 'Di ba? Pinapakinggan mo yung taong bayan. Hindi mo iintindihin kung sino yung masasagasaan mo. 'Di ba? Hindi mo iintindihin yun. Sasagasaan mo kung sino ang sasagasaan mo. Kung alam mong naaagrabyado yung mga tao, sasagasaan mo yun. Ang problema dito parang parang pumipreno sila dun sa mga taong masasagasaan nila. Hindi na baling maging masama yung image ko sa taong bayan. Basta dito sa mga taong masasagasaan, kailangan umiwas ako dito para mabango pangalan ko. Parang baliktad. Kasi kung tutuusin, kung ikaw magpapabango ka ng pangalan mo, dapat sa mga taong bayan ka nagpapabango . Yung mga taong bayan ang hinihilot mo . Doon ka nagpapakitang gilas. Hindi doon sa mga taong nasa paligid mo. 'Di ba? Sino lang ba din na nag-uupo dyan? Yung mga tao lang din na nasa paligid mo. Ay, sino ba nag-uupo dyan? Mga taong bayan, 'di ba? Sa mga taong nasa paligid mo. Ganun yun. So, pakinggan natin. What do you believe should the president be doing to really change the Philippines for the better? Well, we have a lot of problems. It's difficult really to be president. So I don't know who his advisors are. He ought to have good advisors in order to carry out his mandate as president. We have a big amount of utang, and then he's trying to sugar sweet everything, like returning the money to PhilHealth and trying to give 20 peso a kilo rice and lambas now. I don't even know. Sa pananaw niyo, sapat po ba ito? Ito ba ang kailangan? Cosmetic lang yan. Cosmetic lang yan. Number one burning issue today, Madaling corruption. mabura. What could rightfully go to public services, health services, and all Kumbaga parang services fake, parang that people ganun. need, they go to the pocket of the corrupt. Other than image, what do you Ulitin natin believe should the president be doing to really change the Philippines for the better? Well, we have a lot of problems. It's difficult really to be president. So I don't know who his advisors are. He ought to have good advisors in order to carry out his mandate as president. We have a big amount of utang, and then he's trying to sugar sweet everything, like returning the money to PhilHealth and trying to give 20 peso a kilo rice and lambas now. I don't even know. Sa pananaw niyo, sapat po ba ito? Ito ba ang kailangan? Cosmetic lang yan. So, the corruption, that's Ako, the cosmetic lang talaga yan. Ibig sabihin, fake lang yan. number one burning issue today, corruption. What could rightfully go to public services, health services, and all services that the people need, they go to the pocket of the corrupt. Correct. There are times Kung tutusin kasi yung corruption ngayon, hindi talaga mapupuksa. 'Di ba? Hirap talaga pag mga ropa pips . Hirap talaga . Wala. Salamat po. Former Kaya kung tutusin yung problema sa flood control project, huwag na natin asahan yan. Maaasahan natin na malulutas yan kung sakasakaling matapos na. 'Di ba? So 2028, 2029, baka sakaling magkaroon na ng kasagutan lahat ng mga tanong natin. Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pero kung ganun pa rin ang mananalo, mauupo, ay wala na. Case closed na yan. Cosmetics. Pampalubag loob. Tingnan nyo, nung malapit na yung September 21 na malaki ang rally. Natatakot siya na
matulad siya ng Nepal at Indonesia. Biglang nag-announce pa naman na may savings na tayo sa DPWH, kaya ibabalik na natin yung 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Para papaalma lang. Nangyari, di ba? Walang naibalik. Hinintay pa niya na magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional yung ginawa nila. Tapos, ibinalik nga ang pera, kailang tayo pa rin nagbayad. Doble nakaw. Oo. Kasi pinasok nila sa 2026 national budget na tayo pa rin ang mag-shoulder. Ganon po. Kumbaga para tayong ginisa sa sarili nating mantika eh. Tayo pa rin yung magbabayad nun. Ang ginagawa ng Pangulo, labas. Sinabi niya yan sa sa kanyang SONA itong July. Ibabalik natin ang serbisyo ng labas. Meron na ba? Labas. Wala pa naman. Meron, labas. Doon sa mga taga Metro Manila, kailang from time to time nandyan ako sa Metro Manila, wala pa naman yung labas. Maganda Meron, nga yung labas. labas, Maraming nasa panahon ng labas. Marcosino. Aircon, komportable. Mabuti pa ang Davao City. Yung mga modern buses nila na aircon, ilan ba yun? Gandang sumakay siguro nun. Oo. Ang presidente, wala naman. Ano pa ba yung mga sugar coat na pangako niya? Kaya ako, tutusin, parang sarap-sarap lumipat sa Davao, no? Classroom, magtatayo tayo ng kung ilang classroom yung sinabi niya, only to find out 22 classrooms lang ang natapos noong anong buwan yun, November. Grabe. Pabahay, 6 million houses ang itatayo natin. Sa aking termino, 1 million house per year. Anong nangyari? Wala na. Kasi kung tutusin talaga, no, kung sa pangako lang talaga tayo makikinig, doon tayo, mabubulag talaga tayo dyan. Kumbaga kumbaga pinangako ko na, gusto nyo pang tuparin ko. Pero yung sinasabi ko nga, kung talagang importante talaga yung taong bayan, lahat ng pinangako na yan talaga matutupad yan. So parang dito kasi nangyayari, hindi importante sa akin taong bayan, kahit nga maging mababa ang ratings, parang gano'n, sinasabi nila, hindi sila bumabase sa mga ratings na nangyayari sa trust ng mga tao eh. Di ba? Pero importante yun para sa akin kung sa trust kasi sa eleksyon, hindi ko tinitignan yun. Pero ito sa trust rate naman, parang dapat mo talagang tignan kasi nakaka-alarma yun na ibig sabihin kaya ka mababa dahil hindi nagtitiwala sa iyong mga tao. Harap-harapan na parang sinasampal ka ng mga tao nun. Ang target na lang nila is 1 million until 2028. Kaya lang sobrang ambisyoso daw yung payag ng Pangulo na 1 million houses per year. Kaya yan po ang ating Pangulo. Kumbaga na lang kasi yan panghihilot na lang yan sa mga tao. Kasi bakit hindi nyo na lang kasi sabihin yung tunay eh, di ba? Kung ano lang yung kaya nyo, yun na lang eh. Di ba? Sugar coat nga eh. Kulong. Very confident ako. I am certain may makukulong. Bago mag-Christmas, wala silang Merry Christmas, makukulong sila. Wala ngayon, naman. tapos ng Christmas. Tapos binago nila, New Year na lang, may makukulong bago mag-New Year. O ngayon, tapos ng New Year, wala pa rin nakukulong. Kaya pati na si Congresswoman Laila de Lima, salamat po, Congressman de Lima, ituloy nyo lang ang pambubuljak sa administrasyon. Sabi niya, nagpasabog ka nga, supot naman. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.